Makinig muna kayo. Ang sasabihin ni Diana ay totoong nangyari sa kanya. Hindi katang-isip, hindi fairy tale. Ito ang boses niya. Ibinenta ako ng sariling nanay sa halagang 50,000. Iyon ang first line na hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa presyo, hindi pera ang tumimo sa akin sa umaga na iyon, kundi ang paraan niya ng paglingon sa akin na parang tinitingnan niya ang gamit na pwede nang ibenta sa talyer. Lumiwanag ang araw, ngunit parang lang malamig na lampara ang nagiilaw sa mukha niya. Ang mga kamay niyang dati akong niyakap kapag may lagnat, ngayoy nagbibilang ng pera na para daw sa operasyon ng bunso namin. Ang bunso, siya ang dahilan kung bakit pinahiram ako sa isang mag-asawang may-ari ng malaking tubuhan sa bayan namin. Lumaki ako sa bahay na puno ng sigaw at tahimik na takot. Hindi lahat ng pighati ipinapakita sa labas. Sa harap ng kapitbahay, ang nanay ko, si Esmeralda, mapagkawang-gawa, palaging mahina ang boses at nag-aalay ng kape sa ministro. Sa loob ng bahay, ibang kwento. May gabi na hindi ko matandaan kung sino ang pumalo sa atin. May umaga naman na nagigising kami sa pag-iiyak ng kapatid ko dahil hindi na siya makatulog sa sakit. May mga araw na akala ko wala na kaming maaasahan, kundi ang kamay ng nanay na minsang sumasalo sa luha. Pero meron ding isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang kahinaan niya matapos ang isang bagay na nangyari noon, isang krimen sa aming pamilya na hindi namin dalas pag-usapan. Hindi ko sasabihin ng direkta ang detalye dahil hindi iyon ang pinakamahalaga sa kwentong ito. Ang mahalaga ay iyon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na hanggang ngayon, kapag natutuldok sa isip ko, kumakalam ang dibdib ko at parang malamig na tinik ang tumutusok. Sinabi niya na ito'y kailangan para sa bunso. Sinabi niyang kapag may operasyong magagawa, maliligtas ang buhay. Sinabi niyang hindi niya kami kayang alagaan kung magkasakit ang anak. Nag-alala ako, nagduda ako, nabiyak ang puso ko, ngulit naisip ko na baka ito ang tamang bagay. Sa panahong iyon, ang tamang bagay at pagmamadali ay magkadikit na salita sa amin. Wala kaming pera, wala kaming koneksyon, at ang pangarap ng pagaling ng bunso ay tila maliwanag na ilaw sa dulo ng mahabang lagusan. Hindi niya inutos na ako'y dalhin sa palengke. Hindi rin niya ako iniwan sa bangketa para ipwesto sa iba. Kinausap niya muna ako sa kusina ng tahimik at habang hawak ang aking mga kamay, sinabi niyang may mag-aalaga sa akin ng maayos. Mama, mahal kita, ang sabi niya na pabulong at may luha. At naalala ko pa ang amoy ng sabon niya. Nagpaalam ako ng buong tiwala. Hindi ko alam na iyon pala ang oras na nagbibili siya ng anak. Bago ako umalis, naglakad kami papuntang bubong ng bahay namin. Hindi kami madalas umakyat roon. Baka para yata makapagdasal o para makita ng nanay ko ang lugar na lulugaran ko. Napatingin siya sa akin ng matagal. Mag-ingat ka, ang sabi niya. Ikaw muna para sa pamilya. Hindi ko alam kung luha iyon o ambon sa kanyang mga mata. Sa lagi ko'y sinusubukang maging matapang, may kaba na hindi maipalimanag. Nang pumasok kami sa kotse ng may-ari, hindi ako binigyan ng pagkakataong magsisi. Nakita ko lang ang 3 tao sa harap namin. Ang mayaman, ang asawa niya, at ang driver. Mukha silang maamo. Ang bahay nila, ang mansyon. Malaki, malamig. Sariwa ang mga kurtina, para silang nasa ibang mundo kumpara sa amoy ng aming maliit na kubo na puno ng asukal at usok ng luto. Mag-aalaga kami sa'yo, ang sabi ng babae. Maamo, may ngiting halos hindi umaabot sa mata. Huwag kang mag-alala, ang halagang 50,000 ay naabot ang aming palad, na parang tiket ng pag-alis. Tinanggap ng nanay ko, ibinigay niya ang aking kamay sa driver, at tumalikod na. Hindi kami nagyakapan sa sobra-sobrang lungkot. Parang may pader na nilagay sa pagitan namin na hindi ko maituos. Nang pumasok na ako sa gate, lingon siya ng isang beses pa, ngunit hindi siya lumapit. Hindi siya sumigaw ng paalam. Yun ang una kong sugat, isang tanong na walang sagot. Bakit ibinenta niya ako? Pagdating ko sa mansyon, binigyan nila ako agad ng damit. Magaganda, malinis,
bagong damit na parang pelikula ang tela. May mainit na pagkain na inilagay sa mesa. Hindi ako nagreklamo noon. Sino ba naman ang magreklamo kung bigyan ng kumot ang naningik na katawan mo? Sinabi nila ang mga trabahong kailangang gawin. Maglinis ng bahay, magluto, mag-alaga ng mga halaman, magpaliguan ng aso. Mga simpleng bagay lang. May palitan ako ng kwarto sa ilalim ng hagdan. May bintanang may kurtina. May kumot na hindi na ako inamoy ng amag. Napapahinga ako sa gabi ng maayos. Para bang nakalimutan ko sandali ang mundo sa labas. Dito nagsimula ang isang uri ng panibagong buhay. Mabait ang lahat sa harap. Ang lalaki, si Sir Roberto, palaging may bitbit na tasa ng kape at mga salita na kumakanta ng pag-aalaga. Ang babae, si Ma'am Cynthia, mahinhin sa pananalita. Laging may daladalang mga candy. Tila ba napakaganda ng simula. Ako'y nakatanggap ng regular na pagkain, may suot na malinis, may pagkakataong umalaman sa bagong kapalikiran. Dinala rin nila ako sa ospital para ma-check. Parang pakitang tao lang ang pag-aalala. Labis ang ginhawa na hindi ko maramdaman sa loob ng aming lumang tahanan. Ngunit may maliit na bagay na hindi bagay sa ginhawa. Di tulad ng ibang araw na makikinig ako sa radyo habang naglilinis. Dito may mga alituntunin na paulit-ulit nilang binibigay. Huwag lumabas ng bahay pagdating ng gabi. Huwag magpakita sa bakuran paggabi. Huwag magtanong kapag may maagap na bagay. Ipininta nila ang mga alituntuning iyon ng maamo. May tono na parang payo lang para sa kaligtasan. Sa simula akala ko normal lang. Lahat ng bahay ay may rules, diba? Ngunit ang mga gabi ay nagdala ng kakaibang amoy. Sa loob ng bahay, may lumalabas na amoy. Hindi lang amoy ng kahon ng basura, isang metalikong amoy. May halong matandang usok at parang natutunaw na karne. Ito ang unang bagay na hindi ko maipaliwanag. May mga gabi rin na parang may nakatingin sa akin mula sa bintana ng master's bedroom. Ngulit kapag lumingon ako at pinapalaki ang tingin, wala roon sinuman. May maliliit na bagay na hindi pumapantay sa dating maliwanag na simula. Umakyat din ako sa isa sa mga palapag na hindi karaniwang pinupuntahan ng mga katulong. May isang maliit na silid kung saan may mga lumang kurtina at mga kahon ng lumang damit. Madalas kong marinig ang mga yabag sa kisami. Yabags na parang wala sa oras o kaya'y ang pag-iyak ng isang hayop sa malayo. Hindi ko binibigyan ng pansin noon ng mga rito. Sinasabi ko sa sarili ko na baka ako lang ang madramang bata. Ngunit may isa pang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kapag sumasapit ang hating gabi, naririnig ko ang pag-igkas ng mga sahig. Parang may mabibigat na naglilipat sa itaas. Pero kapag tinitingnan namin, wala roon. Simple lang ang paliwanag nila. Lumang bahay, lumang sahig. Ngunit may ibang lumang bagay doon. Isang bagay na may kiling na hindi sumusunod sa natural. Ang mga katabor na nagtatrabaho sa lupa, mga manggagawa sa tubuhan, may ibang uri na alam nila lang. Hindi nila ako agad pinagkakatiwalaan para mag-usisa sa gawain nila. Minsan may mga pahapyaw lang silang tanong na para bang sinusubok ako. May naramdaman ka ba kagabi? O napatingin ba yung may-ari sa'y huli? Hindi sila masyadong bukas, pero may mga tingin silang hindi ko malilimutan. Parang may galit at takot na nakahalo. Sila ang mga unang nagbigay ng maliit na babala, hindi sa harap pero sa tabi-tabi na pag-uusap. Dahil ka lang, di ka dapat naglalakas loob sa gabi. Hindi nila sinabi ng diretsyo kung bakit, pero ang tono ng kanilang boses ay nagsasabing may alam sila. At doon ko nakilala si Mang Crisanto. Isa siyang matandang lalaki na nasa tabing ng kalsada tuwing umaga. Prayerful, may sombrero palaging nakabahay at siya ang nagbigay ng pinakamalinaw na babala. Hindi siya nagtatrabaho sa mansyon. Siya ay kapitbahay ng tubuhan at kilala sa buong baryo bilang taong may matibay ang paningin at may mga kwento. Hindi siya tila takot sa may pera. Sa halip may payo siya na puno ng tindig at hindi pag-aalinlaman. Unang beses ko siyang sinumpungan habang naglalakad ako pauwi mula sa palayan. Lumapit siya at humarap sa akin na parang kakilala niya na ako mula pa noong bata. Ikaw ang bagong katulong sa mansyon, di ba? Tanong niya ng mabilis. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat sa pagiging nabanggit. Maging maingat ka, ang sabi niya pagkatapos. Nagkakapalit ang mga tumutulong dyan, di ba? Tumarami ang nawawala. Hindi natural ang mga nawawala. Nagulat ako sa salitang iyon, nawawala. Nagbago ang tono ko at dahil na rin sa mga sabi-sabi ng mga manggagawa at sa amoy sa loob ng bahay, nagsimulang mag-ugat ang takot sa dibdib ko. Ngunit sinubukan kong baliwalain. May pagkakataon na mahirap paniwalaan ang mga gawain ng komunidad, mga chismis, sabi-sabi. Pero habang tumatagal, hindi na ito chismis lang. Minsan,
Isang gabi, hindi ako pinayagang lumabas para tumingin sa kalangitan. Naramdaman kong nabigo ako sa sarili, hindi dahil sa utos nila, kundi dahil nawala ang kontrol ko sa sarili kong buhay. Dati, kapag may malakas na hangin, titingala kami ng nanay ko at tatawag sa barkada. Ngayon, sinasabi lang nila sa akin na huwag lumabas dahil delikado. Delikado kung sino? Ano ang ibig sabihin ng delikado? May mga buwan na umaalis ang mga katulong. Hindi sila bumabalik sa bayan. May mga pangalan na pinapalitan ng mabilis. Bagong mukha, bagong tinig, tapos nawawala rin sila. Hindi ko maipaliwanag kung paano nila nagagawa iyon. Pero may pattern. Laging sa mga gabi naglalaho. Kapag tiningnan ng talaan ng may-ari, hindi lumilitaw ang mga pangalan na iyon na nag-file ng resignation. Parang kung sino man daw na nagpasya umalis, bigla na lang nawawala. Ang mga manggagawa sa tubuhan na matagal na sa trabaho ay hindi nagbubukas ng kanilang mga labi tungkol dito, maliban sa mga pahapyaw na huwag mo silang kilalanin ng sobra. Iyon ang babala nila. Isang gabi, may lumapit sa akin na bumibigkas ng malakas. Si Henner, isa sa mga mas matagal na manggagawa. Mabilis ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay pula at punong-puno ng ligalig. May nakita ko kahapon sa tabing ng tubo. Ang sabi niya na may bulong, may ipinatay. Parang hindi ko may paiwanag. Hindi niya inaral ng diretsyo at tumakbo lang palabas. Hindi ko sinundan. Hindi ko itinulak ang pinto. Ngunit natatakot ako. Ang salitang iyon, ipinatay, ay parang kumitil sa katahimikan ng gabi. Doon nagsimulang mag-ikting ang mga lumang kwento sa mas malapit na katotohanan. Hindi ko nais maniwala. Ngunit ang kakaibang mga tingin sa bintana ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang mga alituntunin na dati maamo, ngayon ay parang mga babala laban sa isang bagay na hindi naiintindihan ng mga mayayaman doon. Nagkaroon din ng isang maliit na insidente na nag-iwan ng marka. Isang hapon, habang nagwawalis ako ng veranda, nakita ko ang kumukulong lana sa isang maliit na palayot sa girit ng kusina. Hindi ito ordinaryong pagluluto. Ang lana ay parang lumulukob at lumiliit sa loob ng palayot. May amoy na tumatak sa paligid, matalim at parang panimalos. Nagulantang ako at nilapitan ko si Ma'am Cynthia. Tanong ko lang kung ano iyon. Tumingin siya sa akin ng malalim. May ngiti at sinabi niyang, para lang sa amag. Ngunit ang tono niya ay medyo pahirap. Hindi ko na inusisa. Minsan, ang paliwanag na ibinibigay sa atin ay literal na panindin lamang. Hindi agad ako pinapaniwala sa mga maliliit na palatandaan. Gusto kong maniwala sa mabuting mukha nila. Gusto kong maniwala na ang pagbili ng damit at pagkain ay hindi may kalakip na kasinungalingan. Pero sa unti-unti, ang daloy ng araw-araw na buhay ay nagiging isang maze. Mga utos na hindi klaro, mga ngiti na hindi umaabot sa puso, at mga gabi na puno ng kakaibang kanob. Minsan sa gitna ng gabi, nagigising ako sa kalagitnaan ng pagtulog dahil parang may kumakakatok sa bintana. Hindi ito ang classical na katok. Parang dumampi lang ang isang bagay sa salamin, mabagal at may hugis. Lumapit ako at dahan-dahang nilingon. May 2 pulang ilaw na kumislap sa lambing ng buwan. Sa una, inisip kong ilaw lang iyon mula sa mga sasakyan o baka refleksyon ng lampara sa kabilang bahay. Ngunit hindi ito gumagalaw tulad ng mga sasakyan. Nananatili itong nakapako, parang 2 mata. Nagibitin ako, dahan-dahan akong humakbang palayo. Nang bumalik ang aking tingin, nawala ito. Ang puso ko ay lumundag. Hindi ako umubo, hindi ako umangkas ng tunog. Nakaipit lang ang saliwa ng aking lalamunan sa hilahil ng takot. Kinabukasan, lumapit ang isa sa mga kapitbahay. Isang matandang lalaki na kilala sa aming bilang Manghulyan at tinanong kung okay lang ako. Nagpapakita raw sila sa bintana ninyo paggabi,
Ang sabi niya ng may halong pag-iingat, huwag mong isipin na maliit lang, may mga nangyayari. Hindi ako nagtanong ng marami. Nagmumukha akong matigas, nguit sa loob, naglalagablab ang takot at kalituhan. Simula noon, sinubukan kong iwasan ang mga bintana kapag hapon at sa gabi, mas pinipiling magtrabaho sa kusina o maglinis sa mga lugar na may maraming ilaw. Ngunit ang mga mata na iyon, literal o metaphorical, ay nananatili sa aking panaginip. Nagiging malabo ang hangganan ng kung ano ang totoong nangyayari at kung ano ang bunga lamang ng takot. Isang araw, habang nasa likod ng tubuhan, nag-aayos ng mga baging, may narinig akong napakahinang tunog. Parang humihikbi ang hangin sa pagitan ng mga tangkay. Umiling ako at tumingin sa paligid. Sa ilalim ng malalapad na dahon, may isang kumot na nakatabing bakod at bahagya akong nakita ang isang paa. May sapin ng damit pa na bumabalot. Hindi ko inisip na ito'y umaaksyon. Uulan na. Sumilip ako ng mas malapit. Ang paa ay hindi kumikilos. Ang pagkakita ko nito ay parang larawan na bumagsak sa isipan ko at sa puso ko. Hindi ko inaral ng malalim. Nagmadali akong bumalik sa bahay at hinanap si Ma'am Cynthia, ngunit hindi siya nandun. Tinawag ko rin si Sir Roberto, ngunit sumagot lang siya na huwag mong laruin ang isipan mo. Ang tono niya ay napakahinahon, ngunit iyon din ang tono na ginagamit niya nang binibigay nila ang mga unang damit sa akin. Hindi ko sinasabi sa kanila ang nakita ko, pero hindi ako makakalimot sa takot na sumiksik sa dugo ko. Minsan, mas mabuti nga na umiwas kaysa magtanyong. Diba? Ngunit ang pagtitiis ko ay may hangganan. Nag-umpisa akong magtanong sa mga manggagawa sa gabi, mga tahimik na pag-uusap habang nag-iikot ng lampara. Si Julian, na may malalim na muka at palaging nasa gilid ng daloy ng trabaho, minsan naisip kong magbukas ang bibig. Marami nang umalis. Ang sabi niya na parang sumisingit lamang sa isang bahagi ng usapan. Minsan, hindi na bumabalik. Minsan, ang mga bintana nila may mga nakikita. Hindi siya nagbigay ng detalyadong paliwanag. Hindi rin siya ng intriga. May isang uri ng pag-iingat ang mga matatandang lalaki na iyon. Hindi nila gustong magdala ng labis na takot, pero kailanang ibalita ang isang bagay. Ganun ang mga araw ko, ang pagtatrabaho habang nagluluto, pagwawalis, pagpapagawa ng mga damit, ang pagtulog na may takot, ang paglingon sa mga bintana, ang pag-iisip kung bakit ibinanta ako ng nanay. Ang bagay na iyon, ang pagbeba, arang sugat na hindi maghihinay. Sa gabi, habang hinahaplos ko ang malambot na kumot na ibinigay sa akin, inaalala ko ang mukha ng nanay ko, ang mga mata na tumulo ng tubig, ang mga kamay na nanginginig habang naglalagay ng mga perang papel sa isang supot. Kung minsan, natatanong ko, nasaan ang linya sa pagitan ng pagmamahal at kakulangan? Maaari bang mahalin ka ng isang tao nang sabay na ibenta ka rin dahil sa pangangailangan? Isang gabi, hindi ko na natuloy ang pag-iiwas. May tawag sa akin mula sa loob ng tubuhan, parang may tumatawag na baka matulungan. Lumabas ako ng dahan-dahan at bumaba ang puso ko. Sa dilim, may hugis na naglilipat sa pagitan ng mga tangkay. Hindi ako lumapit, ngulit may isang bagay ang kumagat sa balat ko. Nakita ako ng isang sapin, isang piraso lamang ng tela na sobrang dumi, nakadikit sa lupa. Napahinto ako at dahan-dahang umiling. Nagkunwaring nag-iisip ng bagay-bagay, ngunit sa isip ko, sumagi ang ideya ng pagkawala ng isa pang kasama. Habang tinatalikuran ko ang sapin, may narinig akong sapak ng paa na malapit sa akin. Napalingon ako at nakita ang isang anino. Malaki ito, hindi tulad ng karaniwang anino mula sa puno. Mabilis akong lingon at tumakbo. Hindi ko inisip kung magkano ang distansya. Ang alam ko lang, tumatakbo ako sa pagitan ng mga tangkay at iniwan ko ang sapin na nakadikit sa lupa. Narinig ko ang isang malakas na pag-ubo at parang may isang bagay na tumalon mula sa itaas ng tangkay. Huminto ako saglit at bumaba ng bahaghari ng dami ng damo. Nang ako'y huminto, may lumabas na isang sigaw. Hindi ko may paliwanag kung sa akin yun o ibang tao at may pakiramdam ako na may sumunod. Umiilag ako sa likod at nakita ko ang isang bagay na hindi dapat makita ng maganda. Hindi ko sasabihin na siguradong aswang iyon.
Hindi ko aalisin ang aking isip sa anumang pang-ampli na paliwanag, ngulit sa puso ko may malamig na katibayan na hindi ng tao ang tinitingnan ko noong gabing iyon. Hindi ako agad nakatakas sa mansyon pagkakita ko ng aninong iyon. Bumalik ako na nakaluhod sa loob ng aming kwarto, nanginginig. Pinilit kong huwag magtanggis. Ang takot ay nakalunod sa aking lalamunan. Nang dumating ang umaga, napansin kong may mga marka sa aking mga kamay, parang gasgas, mahina, na hindi ko maalala kung paano nangyari. Naglaro ang isip ko ng mga pinakamasama. Baka iniwan nila ang marka bilang babala o baka ako lang ang masyadong nananaginip. Naglakad ako sa kusina at sinubukang tiyakin ng sarili na ako'y okay. Napagpasyahan kong hindi ko sasabihin ang nakita ko. Hindi ko pa alam kung sino ang maniniwala. Pero ang pinakamasakit, hindi ko alam kung paano sasabihin sa nanay. Paano ko sasabihin na may nakakatingin sa akin mula sa likod ng bintana? Paano ko sasabihin na tila may nakakulong na lihim ang bahay na iyon? Tumigil ako sandali sa pagmimirror. Tiningnan ko ang kalagayan ng mukha ko. Mukhang pagod, ngunit may galit na pumipintig sa ilalim ng mata. Galit hindi lang sa mga nangyayari sa mansyon, kundi galit sa sarili kong nanay na nagdesisyon na ibenta ako. Galit na may haluring lungkot. Naninginig ang mga daliri ko. Hindi ko masagot ang tanong na nagtanim sa akin mula pa noong araw na iyon. Bakit ibinenta ako ng nanay? May mga araw na naiisip kong kailangan niya ng pera at siya'y desperado. May oras naman na parang natanto kong baka hindi lang pera ang dahilan. Baka may kinakatatakutan siya noon. Isang bagay na hindi namin napagtanto. Isang bagay na nagbago sa kanya. Ngunit anuman iyon, ang pagbenta ko ay sugat na nag-iingat ng aking pagkatao. Mga lingkong ang lumipas at dahan-dahang nagiging mas mapanuri ako. Hindi ko inakala na ang isang simpleng choice ng nanay ko ay magbubukas ng ganitong dahilan para itulak ako sa mga lugar na hindi ko pa narating. Minsan, kapag natutulog ako sa ilalim ng hagdan, napapatingin ako sa bintana at iniisip, ano ang nangyayari sa mga nawawala? Saan sila napupunta? At mas masakit, may bahagi sa akin na nagtatanong kung sino mang bahay ng mayaman ba talaga ligtas o kung ang mayamang mukha ay pabalat lamang ng kung ano ang masama sa loob. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan, may kumatok sa pinto. Hindi ito ang usual na mga bisita. Isang lalaki na may pangalang hindi ko kilala ang tumayo sa labas. Suot niya ang simpleng damit at may daladalang supot. May ginawang report ang isang kapitbahay. Ang sabi niya, may nakita raw siyang bagay sa tubuhan niyo. May 2 babaeng hindi na lumalabas. Hindi ko na natapos ang pag-iisip. Maliwanag sa boses niya na may kinakausap siyang may awtoridad. May pag-igting sa hangin. Mabilis siyang umalis pagkatapos sabihin iyon. Parang iniiwan ako sa isang plot ng pelikula. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakabahala. Ang katotohanan na may mga nawawala o ang pagiging totoo ng mga sabi-sabi na nagsimula bilang kwentong bayan lang. Sa loob ng ilang sandali, parang nagbago ang lahat ng dating simpleng pag-aayos ng aking buhay. Ang mansyon ay hindi na lamang tahanan na nagbibigay ng pagkain at damit. Naging isang lugar na puno ng mga tanong at anino. Hindi ako pa handa noon. Ngulit sino ba ang handa kapag ang kabataan at tahanan ay ipagpapalit para sa kaligtasan ng iba? Habang naglilinis ako ng salamin sa isang hapon, nakita ko ang refleksyon ko na may mga mataring nagmamasid sa akin mula sa likod. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpigil ako at nagdasal ng tahimik. Hindi dahil natuto akong maniwala agad sa mga dasal, kundi dahil ito ang unang sandali na naramdaman kong kailangan ko ng proteksyon na di nagmumula sa may-ari. Kailangan ko ng isang tao na maaasahan. Hindi ako nakakaalam noon na may isang matandang lalaki sa kabilang dulo ng baryo, si Mang Crisanto, na nagmamasid at nagsasabi ng mga bagay na hindi ko pa naiintindihan. Hindi ko rin alam na ang simpleng pag-akyat ko sa kotse ng may-ari noon ay simula pa lang ng isang kwento na sasakal sa akin ng takot at magbubukas ng mga pintuan ng pag-ibig at pagkakanulo. Sa araw na nakita ko ang sapin sa likod ng tubuhan, nagsimula ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ng mag-isa. Saksi ang buwan sa pagdududa ko at ang mga bintana ng mansyon na noon ay tila mga mata rin ay parang nagbabantay.
Maaring sinasabing marami ang di umpisang paniniwala. Maaring may mga paliwanag na hindi anumang supernatural. Pero sa akin, sa gabi ring iyon, may nagbago sa aking pakiramdam ng kaligtasan. At doon, sa pagitan ng mga tangkay ng tubo at ng malamlam na ilaw sa mansyon, nariyan ang isang bagay na hindi ko kailanmang inakala na makakasama sa buhay ko. Hindi pa ako handa noon, ngunit hindi ko na kayang lumingon at magtago sa nakaraan lamang. Kailangan kong bumangon at tumingin. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa mga nawawala. Kailangan kong alamin kung bakit ang iba ay hindi na bumabalik. At ang unang hakbang ay magsalita. Pero kanino? Kanino ba ako magsasalita? Una kong naisip ang kapitbahay na madalas magbigay ng chismis pero hindi siya makapagbibigay ng solusyon. Naalala ko ang mga manggagawa na nag-iilalim ng mga tingin. At saka may isang matandang lalaki na tila laging alam ang hindi sinasabi ng iba, si Mang Crisanto. Kinabukasan, hindi ko na pinigilan ng sarili. Pinuntahan ko ang palengke at humakbang papunta sa maliit na tindahan sa kanto. Doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa ilalim ng payong, may hawak na tasa ng kape at tumingin sa akin ng may kabaitan na hindi mapagsabihan. Baka pwedeng magtanong? Bungad ko. Maiksi ang sagot niya. Sige. Hindi ko na itinago ang takot. Sinabi ko ang lahat, mula sa sapin sa likod ng tubuhan hanggang sa pulang mga ilaw sa bintana. Nang matapos ako, tumahimik lang siya at huminga ng malalim. Kahit ano ang sabihin ko, ang sabi niya, huwag mong sabihin agad sa may-ari, makikinig muna ako. Tila mahigpit ang payo niya, ngulit may kapayapaan sa tinig niya na hindi ko nadama sa taglay na kairingan ng mansyon. Naglakad kami pauwi. Sa daan, tinawag niya si Julian at sina Henner, mga lalaki mula sa tubuhan na may maliliit na mata lamang sa mundo. Nagsalita siya ng mababa. Hindi ko narinig ang lahat pero napansin kong nagbago ang mga ekspresyon nila. Nagkakaisa ang pag-aalangan at pag-asa. Araw-araw ay nag-iiba ang buhay ko mula noon. Nagiging mas maingat ako, ngulit may bagong bakay na bumupuno sa loob ko. Galit. Hindi lang galit dahil ibinanta ko. Galit dahil may mga babae na nawawala. Galit dahil parang may Panginoon ng bahay na may niting pambihira habang may itinatagong dilim. Lumipas ang ilang araw ng mga lihim na pagbubulong. Sa likod ng maliit na kiosko ni Mang Crisanto, pinakinggan namin ang kanyang plano. Hindi ito plano ng paghihigante. Hindi rin ito instruksyon sa kung paano pupuksain ang masama. Isa itong pagsisikap na ilantad ang totoo. Hindi natin ito gawing gulo na walang ebidensya, ang sabi niya. Kailangan natin ng paninindigan. Kailangan may makakapagpatunay. Sinunod namin ang payo niya. Naghanap kami ng palatandaan. Nagtipon-tipon kami ng mga lumang damit na natagpuan sa paligid, ng mga sapin na kakaiba ang pagkakabit, ng mga bakas ng paa sa lupa ng tubuhan na hindi tumutugma sa sapatos ng mga manggagawa. Hindi ako nagsasalita ng malabis. Nilalapatan namin ng guni-guni ang mga detalye at dahan-dahan nabuo ang larawan. May pattern. Isang gabi, habang nagpapasok ako ng kalan sa kusina, may bumungad na isang lalaki, si Tita Kayla. Tama, hindi siya lalaki kundi aking tiyahin, pero ang pagdating niya ay may kasamang patunay na hindi ako nag-iisa. Dinala niya ang mga munting bagay na iniwan ko sa bahay namin bago ako dinala sa mansyon. Hindi ako makatulog. Ang sabi niya nang yakapin ako. Hindi normal ang nangyayari dyan. Ang yakap ni Tita Kayla ay maalab. Para sa isang sandali, parang bumalik ang maliit na tahanan namin. May kaning na tuyong sa plato at amoy ng sabon. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa tainga ko, kumalabog ang dugo. Hawak ko ang mga bagay na ibinalik niya. Mga lumang telang may butas, isang kwintas na nawawala noon, nandoon sa akin. Ito ang mga pira-pirasong ebidensya na nagpapatibay sa aming pakiwari. Nagpasya kami na hindi na pwedeng maghintay ng mas matagal. Hindi para magsagawa ng karahasan, kundi para iligtas ang mga posibleng nasa panganib. Lalo na ang nanay ko, na noon ay nasa bahay na yon. Natulog ko ng kaunti lang sa gabing iyon. Nagising ako ng may bagong determinasyon.
May kakaibang paghulma ang mga mata niya. Parang may hindi bawat katawang paggalaw sa mukha niya. Tumakas ako sa unang tingin. Hindi ko na kailaang sabihin pa. Lumabas si Sir Roberto mula sa likod ng kortina o sa hulma ng anino. Sa harapan ng lahat, nag-iba ang mukha nila. Hindi ko maayos ilarawan. Para bang ang balat nila ay nagpakita ng mga hiwa ng hindi pangkaraniwang anyo. Ang kanilang mga mata ay huminbing sa kulay. Nawawala ang ningning ng alok na pag-aalaga. Ang boses nila, bago mabago ang itsura, ay naging malalim na parang hindi pangkaraniwan. Hindi ito katatawanan. Hindi ito palabas. Nagumpisa ang gulo. Nagkagulo kami. Ang mga lalaki ay nagtatakbuhan pabalik pasulong. May nagnangalit na ungol. May pinaghalong tunog na hindi ko ilarawan ng malupit. Dito sumisingit ang panlaban. Hindi taktika, kundi takot. Nagawa itong madali. Sa gitna ng kaguluhan, may tumulong at iniligtas ako. Si Mang Crisanto ang unang tumayo ng matapang. "Lumabas kayo!" sigaw niya. Hindi sa malakas na galit, kundi sa panawagan. May kakaibang lakas sa boses niya. Hindi siya nag-iisa. Maraming kapitbahay ang dumating, nagdadala ng apoy at mga sanga. Hindi ko alam kung kailan lumakas ang loob ng marami. Siguro dahil ayaw na nilang mapatahan. Hindi namin inakala na sisimulan ng laban. Hindi namin hinangad ito. Pero nang nakita namin ang totoong anyo nila, hindi na namin kayang umalis na nagmamasid lamang. Sa gitna ng kaguluhan, may mga sabi-sabi pa ring pumapasok sa isipan ko. Ito ba ay aswang? Sinusubukan lang ba kami ng isip namin? Kinuha ko ang kamay ng isang kapitbahay at hinila siya palabas ng bahay. Ngayon, hindi ko na iniisip ang pagiging tama o mali. Iniisip ko lang ang buhay. Sa labanan, may mga sandali na parang oras ang bumagal. Maliit na tila mga galaw. Isang kumintat ng mata ni Sir Roberto na hindi natural. Si Ma'am Cynthia, sa isang iglap, lumihis ang muka at parang may mahahabang ngipin na sumilip. Ang tunog ng kanilang pag-ungol ay naghalo sa hangin. Hindi ko ilalagay dito ang detalye ng bawat suntok. Ang mahalaga ay ang pakiramdam. Puro takot. At tadming tangis na kagyat. May isang sandali na tumahimik ako at tumingin sa paligid. Nakita ko si nanay na nakatayo malapit sa kusina. Hindi lumalayo. Ano ang ginagawa niya doon? Bakit hindi siya tumatakbo? Dali-dali kong nilapitan siya. Ang kanyang muka, lumulutang, parang hindi tuluyang gising. Nang magkatinginan kami, may pagkabagabag sa kanyang mga mata. Hindi simpleng takot. Napuna ko ang mga palatandaan ng pagkakadapa. Parang pinilit siya na manatili. Hindi ko inisip ang sarili kong kaligtasan. Hawak-hawak ko ang braso niya at pinkyan ng lakas. "Nanay, umalis tayo," bulong ko. Ngunit may kumakalabog pa rin tunog. Kasabay ng pag-uungong ng gulo, narinig ko ang pagdila ng apoy. May mga kapitbahay na nagdala ng langis at sanga. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng desisyon. Marahil ay ang galit na nag-uugnay sa amin. Marahil ang pagod na sa pagkawala ng mga kaibigan. Sa loob ng sarili ko, may nagtatanong, hindi ito ba sobra? Hindi namin gustong magpadala sa karahasan. Ngunit, nang tumingin ako sa mukha ng nanay ko at nakita ang kanyang kalagayan, malamlam, halos mawalan ng kulay, hindi ko na nakita ang pilosopiya. Nakita ko ang babae na dati kong ina at sa harap ng salamin ng kanyang mga mata, nagising ang isang bagay na kailangan kong gawin. Kailangan ko siyang iligtas. Ang labanan ay maiksi ngunit napakainit. May mga sigaw, may mga taong humihila at may pumapalo. May mga taong nagkukubli at bumibigay ng panik. Hindi ako makapaniwala na nangyari iyon sa amin. Pero nang matapos ang mga sandaling iyon, ang isang bagay ang malinaw. Hindi na kami ligtas sa loob ng bahay na iyon. Hindi na namin kayang manatili roon. Nagdesisyon ang grupo na sunugin ang bahay. Hindi ko babaguhin ang salita. Sunugin. Pero hindi ito ginawa dahil gusto naming puksain ang sino mang tao o lumikha ng kaguluhan. Ginawa ito upang hadlangan ang posibilidad ng muling pag-atake at para itigil ang isang pattern ng pagkawala. Hindi ako magbibigay ng detalye kung paano nagawa. Ang alam ko lang ay may nagpasimula ng apoy at ang bahay ay nagliyab. Pati ang mga kurtina, mga lumang lino, ang lumang amoy na matagal nang nakakabit sa mga dingding. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Sa likod ng ilaw at usok, may mga taong nagbunutan ng luha
at may mga nagsigaw. Nang lumabas kami, hinila ko ang nanay. Hindi pa siya matatag. Tinulungan namin siyang lumakad palabas ng gate. May nanunood sa amin, kapitbahay. May nagdadala ng tubig, may nag-aalok ng payo. Hindi kami inatulan agad. Maraming nagulat, maraming hindi naniniwala, pero may ilan na nag-aalok ng bisig. Pagkatapos ng sunog, ang mansyon ay nadaig ng abo. May mga natirang piraso ng kasangkapan, mga aninong pumapaimbabaw sa bakanting lugar. Hindi ko ilalarawan ang eksena ng detalye. Ang mahalaga ay ang epekto. May katahimikan at may bakas ng paggawala. Naglaho ang simpleng buhay na iyon. May mga tanong na hindi na nasagot. Hinahanap namin ang mga nawawala. Sa mga sumunod na araw, may mga natagpo ang katawan sa tabing tubuhan. Ilan na hindi kumpleto ang anyo. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Masama ang tanong iyon. Munggit hindi ako magpapakalat ng detalye. Ang sakit ay tumama sa puso namin, lalo na sa akin. May ilan sa mga nawala na hindi na namin nakilala. May ilan sa kanila ang mga babaeng may pamilya. Bawat isa ay may pangalan. Ang pulisya at ilang opisyal ng barangay ay dumating sa lunan. Nagkaroon ng investigasyon. May mga nagtanong, may mga nagsalaysay. Ako'y nagbigay ng panig ng aking kwento. Hindi ko hinahangad na ang lahat ay umunawayan kami. Hinangad ko lang na may makinig. At para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan ng nanay ko. Nagtiyak ang mga opisyal na siya ay dinala sa ospital para ma-check. Hindi para patunayan ang akala ng bayan, kundi para tulungan siya kung nasaktan man. Sa ospital, nasa gilid ako habang pinapasa ng mga inom ng gamot ang katawan ng nakay. Hindi ako makatulog ng maayos. Ang mga araw ay nagdikit-dikit sa bawat panalangin. May hinahabol akong salitang gusto kong sabihin. Kung ano man ang ginawa niya, ako'y sugatan. Pero ang sugat na iyon ay may kasunod na tanong. Paano kami maghihilom? Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap ni nanay pagbalik namin sa bahay ng kapitbahay na pansamantalang tinutuluyan namin. Hindi madali. Maraming hikbi. Maraming pag-amin. Ang mga salita niya ay mabagal. Desperasyon, ang sabi niya, at humihingal. Akala ko iyon ang paraan. Hindi ako agad nakarinig ng pagdadahilan. Nakita ko ang pagkasira sa kanya, hindi pagkakasala lamang. Nagtagal ang aming pag-uusap at nagkalituhan ng damdamin. May galit man ako, may pagnanasang umintindi. At dahan-dahan, sa maliit na hakbang, nagkaroon ng pag-uusap ang aming mga sugat. Sinabi niya ang mga salitang pinakamasakit at pinakamalinaw. Humingi siya ng tawad. Hindi ko agad nagawang magpatawad. Hindi iyon isang sandaling liyawa. May mga gabi pa ring bumabalik sa akin, larawan ng pamilyang napunit. Ngulit ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi peke. Nakita ko ang panghihina sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pag-iiyakan na hindi mapigilan. Lumipas ang mga buwan ng dahan-dahang paghilom. Ang pag-areglo sa aming buhay ay hindi instant. Kailangan namin ng pera. Kailangan namin ng suportang pangkomunidad. Maraming kapitbahay ang tumulong. May nagbigay ng maliit na trabaho. May nagbigay ng pagkain. May nagbigay ng damit. Hindi namin inaasahan ang ginhawa na iyon. Minsan, ang tunay na yaman ay ang pag-unawa ng iba. Nagbalik ako sa pag-aaral. Ipinasok ako sa isang night school para makapagtapos ng high school. Hindi madali ang pagbalanse ng trabaho at pag-aaral. May mga pagod na gabi. May mga pagkakataon na gusto kong sumuko. Ngulit lagi kong naiisip ang dahilan ko. Hindi para sa karangalan, kundi para sa bukas na may pag-asa. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtrabaho ako ng part-time. Minsan, may mga alok na hindi maganda. Trabaho na delikado o mandiligaw na may bahid ng pagmamalabis, pero natutunan kong pumili ng tama. Dahan-dahan, nagbago ang aking sarili. Mula sa bata na ipinagbili, naging babae na may sariling desisyon. Ang pinakamasakit at pinakamahalagang bahagi ng pag-ayos ay ang proseso ng pagpapatawad. Hindi ko sasabihing madali. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na hindi hayaan ang galit na kumubkom sa araw-araw. Nagtagal bago ako tunay na makausap ang nanay na may kapayapaan sa dibdib. Nagkaroon kami ng counseling sessions sa pamamagitan ng simbahan at ng ilang mabubuting kapitbahay na kusang loob na nagbigay ng oras. Hindi ito sertifikadong therapy na batasang nag-utos. Ito ay mga pag-uusap na puno ng pagkukunwaring may pag-asa at paggunita. 1 taon matapos ang mga pangyayari, nagtapos ako ng high school. Nakaakyat ako sa entablado na may suot na simpleng toga. Nakita ko ang nanay ko sa hanay.
may luha sa mga mata. Nang tinawag ang pangalan ko, inabot ko ang diploma at nakatingin sa kanya. Sa kaunting ngiti, nagmuni-muni kami sa mga nagsirang gabi at sa nag-ipon naming lakas. Hindi perpekto ang aming pagkakasundo, ngunit may pag-usbong. Maraming tao ang nagtanong sa akin kung naniniwala pa rin ako sa mga aswang pagkatapos ng lahat ng iyon. Sasabihin ko lang ang totoo. May nakikita ako at may naririnig ako. Mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Ang tawag ko rito ay aking karanasan. Hindi ako magpapalaganap na ito ay pangkalahatang katotohanan. Para sa akin, may mga bagay na hindi maipapaliwanag sa lohika lamang. May mga palatandaan, may mga paniniwala sa aming komunidad, at may mga taong may pinag-aralang karanasan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi ang patunay ng yaman o ng supernatura. Ang mahalaga ay ang buhay na naibalik at ang mga aral na natutunan tungkol sa tiwala, kapangyarihan at pag-asa. Minsan naglalakad ako sa gilid ng tubuhan at nakikita ko ang bakanting lugar kung saan dati ang mansyon. May mga puno na unti-unting lumalaki. May mga ibon na tila naninirahan sa mga nasunog na piraso. Ang tanawin ay nagsisilbing paalala na kahit ano ang nangyari, ang mundo ay patuloy. Nagtanim kami ng maliit na hardin sa puwang na iyon, hindi para kalimutan, kundi para magpanibagong buhay. Ngayon kapag nagpapahinga ako sa gabi at nakikita ko ang mukha ng nanay ko, wala na ang patingkad ng pagkakanulo na una kong nadama. Hindi ko sinasabi na wala ng sugat. May mga gabi pa rin nananakit. Ngunit may mga araw na nakakaramdam ako ng pag-ibig na may katimbang na katotohanan. Naisip ko noon na mahal kami ng nanay dahil inaalay niya ang sarili. Ngayon naiintindihan ko na ang pagmamahal ay hindi dapat nasa presyo ng katawan ng isang anak. Napakaraming tao sa mundo ang napipilitang pumili. Hindi ito dahilan, ngunit ito ang mundo na dapat nating pag-usapan ng may malasakit para hindi na maulit ang ganitong uri ng pagbarahop. Sa paglipas ng panahon, nakapagtrabaho ako sa isang maliit na tindahan at nag-ipon. Nakatulong ako sa kapatid namin. Natuto kami na mag-budget, mahalin ang maliit na bagay at magtulungan. May mga pagkakataon na nagpupunta kami sa simbahan at nagdadasal ng tahimik, hindi para gawing dogma ang mga nangyari, kundi para humingi ng lakas. May mga kapitbahay na naging kaibigan, may mga mukha na tumulong nang hindi nagtatanong ng bayad. Isang araw dali-dali ako pumunta sa palengke at may isang lalaking lumapit at nagbigay ng maliit na papel. Ito ay isang liham mula sa isang dating kasama sa mansyon. Salamat, nakasulat. Hindi ko malilimutan. Maliit ang papel, ngulit malaking piraso ng pag-asa para sa akin. Kasi sa huli, alam ko na ang pinakamatibay na bagay ay ang taong nagmahal sa iyo hindi dahil kaakit-akit ang mukha mo o may inaolo ka, kundi dahil nakikita ka nila bilang tao. Hindi natin kailangang magtalo kung sino ang totoo at sino ang hindi. Ang mahalaga ay ang ating pagkilos para protektahan ang isa't isa. Natutunan ko na ang komunidad ay may kapangyarihan, hindi laging sa paraan ng pagkapuot o paggalit, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtulong sa mga sugatan. Kung may natutunan ako sa pangyayari, ito ay 3 bagay. Una, ang pagkakalinga ay hindi dapat sinusukat sa salapi. Pangalawa, ang katotohanan ay kailangan ng paglalaan ng tapang upang ilabas, maging ito man ay mahalagang hamon. At pangatlo, ang pagpapatawad ay proseso, hindi event. Kung ako itatanungin ngayon, sasabihin ko, hindi ako nagsasabi na ang pagiging mayaman ay tanda ng kapahamakan. Hindi rin ako nagsasabing lahat ng pag-ibig ay may kadunguan. Ako hinaglalahad lang ng karanasan. Ibinenta ako ng sariling ina sa halagang 50,000 at bumuo kami mula sa gulo sa paraang hindi madaling ilarawan. Sa loob ng sakit, may pag-asa. Sa loob ng pagtataksil, may pagkakataon para maghilom. Sa mga gabing hindi pa rin ako masigla, naglalakad ako sa tabi tubuhan at nakikita ang bakas ng mga taong nagdusa. Dito ako nananalangin, hindi bilang relihiyosong pagsasabing may eksaktong sagot sa lahat ng tanong, kundi bilang paghingi ng lakas. Ipinapaalala ko sa sarili na ang buhay ay may mga yugto, takot, galit, paglaban, at kalaunan, pag-asa. At sa pag-asa, may bagong simula. Hindi ko na muling babalik sa mansyon. Ang pangalan nila ay naglaho na sa listahan ng mga taong dapat kong kausapin. Ang pinakamahalaga ay ang aking pamilya, ang aking nanay at ang aming maliit na muling tibay. May mga araw na napagtatanong ako kung tama ba ang aming ginawa. May mga araw na sumisingit ang duda.
Ngunit sa harap ng bawat pagdududa, nakikita ko ang ngiti ng aking kapatid na hindi na kailanmang nag-iyak sa gabi dahil sa sakit. Nakikita ko ang diploma na hawak ko at nakikita ko ang maliit na hardin na itinanim namin sa puwang ng nasunog na mansyon. Ang mga iyon ay hindi perpekto, ngunit mga tanda sila ng buhay na sinubukang magsimula muli. Kung may mapapayo ako sa sinumang nasa ganoong kalagayan, hanapin ang mga taong handang tumulong, makinig sa mga babala, at magtiwala sa sarili. Huwag hayaang ang pag-asa sa pera o takot ang magdikta sa iyong desisyon nang hindi binabalangkas ang kaligtasan mo. At kung naipit ka na, tandaan na hindi ka nag-iisa. May mga kapitbahay, may mga matandang may alam, at may mga taong handang umabot ng kamay. Minsan may mga tanong na hindi ko masagot. Bakit ginawa iyon ng nanay ko? Paano niya nagawang magdesisyon? Kung may katotohanan sa mundo na ito, ito'y komplikado. Ang mga tao ay nagtataglay ng kahinaan, at ang kahinaan ay maaaring magdala ng maling hakbang. Ngunit sa likod niyan, may pagkakataong maghilom. Ako'y natutong magpatawad, ngunit hindi binura ang memorya ng sakit. Ito'y naging aral na nagtuturo sa akin ng pag-iingat at ng pagpapahalaga sa sariling kalayaan. Kung kayo ay naantig sa kwentong ito, sana'y magbahagi kayo, hindi upang magyabang ang pagdudusa, kundi para magbunyi sa lakas ng taong nakaligtas. Kung gusto ninyo ng mga ganitong totoong kwento, mag-like at mag-subscribe at i-comment kung ano ang inyong mararamdaman sa tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ay ibebenta ng pamilya? At bago ako magtapos, may isang paalala. Ako ay nagkwento hindi para ipagtanggol ang anumang uri ng pamimintas, kundi para ipakita na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may mga taong handang sumilaw para iligtas ang iba. Sa huli, hindi ko nais na ang aking kwento ay maging kasangkapan ng panghuhusga. Nais ko lamang na maging paalala na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng malaya at may pag-asa. Miss Ligaya, maraming salamat sa pakikinig. Kung ang kwento ni Diana ay may aral sa inyo o nakapag-ugnay sa inyong damdamin, i-share ito sa isang kaibigan na maaring may kakilala sa ganitong mga pinagdadaanan. Mag-subscribe rin kayo para mas marami pang totoong kwento na nagbibigay ng pag-asa at babala. Paalam muna at ingatan ninyo ang isa't isa.